Isa to sa parang sabihin na nating medyo nagiging maingay at the moment. Okay? Medyo nagiging maingay. Bakit? Kasi nagsimula na nga yung ikinatatakot ko. Nagsimula na. Ano ba yung kinatatakot ko? Nagsisimula na ngang umingay yung Pau din. O, di ba? Actually, mga kachika, kanina sa Showbiz Police, eto hindi to basher ng Kim Pao. Okay? Meron lang silang naging topic to kung saan sinabi, Paolo Abilino, hindi na raw loyal kay Kim Chu at may question mark yan. Diba? So, eto mga kachika, no? Dito naglalabasan yung mga sinasabi ko ng kinakatakot ko. Kaya nga sabi ko kahapon, kung nanood kayo, brace yourselves. Tigpitan nyo yung kapit kasi marami pang darating na mga sabihin na natin hindi naman negative pero sila ay more on unpleasant to hear. Okay ba? Hindi masarap pakinggan, hindi naman negative, hindi. Because again, that's a project, that's a contract, that's part of their work. Pero hindi lang kaaya-ayang marinig, makita, 'di ba? Or mapanood. So, nagsimula na nga mga chika. So, kahapon pa lang sumabog yung possible na series na gagawin ni Paolo at ni Nadine, Pau din. Ayan na. Naglabasan na yung mga hindi pala negative, sorry. Yung mga unpleasant to hear news. So, panoorin natin to. Ito mga fanay, tudo pulis kay Paolo Abilino sa pakikipagtrabaho kay Nadine Lustre. Ayan. So, sinasabi nga nila may project na ginagawa ngayon si Paolo Abilino with Nadine Lustre. Oh, At syempre yung mga ibang mga fans, talaga nagre-react sila parang bakit bang Kim Pao Landiam may mga nasa ibang paligid na pinag-aaway-away tayong mga mga makana. So ayan na nga, yung word na ginamit nila dito, pinag-aaway-away na yung mga fans. Mga kachika, alam nyo ba meron na akong nakitang fan group sa Facebook, Pau din. Diyos ko po. Kakasimula pa lang. 'Di ba? Kakasimula pa lang. Meron na kaagad. 'Di ba? Pau din kaagad. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, sinasamantala ng mga bashers etong kahinaan ngayon ng Kim Pao. 'Di ba? Ito yung parang kryptonite ng Kim Pao magkahiwalay sila ng project. So ayan, nangyari na mga kachika. And sa totoo lang, kagaya sinabi ko kanina, it's a bit unpleasant to hear, unpleasant to see, pero wala tayong magagawa. 'Di ba? Nagsimula na 'Di ba? Oh. Pinagbabangga na si Kimi tsaka si Nadine Lustre. Pau din, Kita niyo yan? 'Di ba? Nakakainis. 'Di ba kasi mga kachika, meron ding sablay dito ang ABS-CBN 'Di ba? Meron Hindi nila pwedeng itanggi yan. Gagawa sila ng live ng Love Kim Pao World Tour. 1 year yan na span, na duration of World Tour. Tapos gagawa sila ng isang serye na si Paolo may kapartner na ibang babae. Anong klase yun? Napaka-contradicting ng mga project. Napaka-contradicting ng mga project nyo. It's not right. 'Di ba? Kumbaga yan mga kachika, yung parang ang objective mo is i-promote ang Kim Pao pero sinisiraan mo rin yung reputation ng love team nila. 'Di ba? Kumbaga kung tutuusin, walang masama na magkaroon ng project si Paolo with Nadine pero sana next year na lang nila tinapos after na nung Love Kim Pao World Tour. Kumbaga focus lahat. Kumbaga hindi sumisegue. 'Di ba isipin nyo, last week, this week, puro promotion, Love Kim Pao. And then eto na nga, sumabog yung balita, si Paolo kasama si Nadine.
Nasa peak yung kilig, nasa peak yung excitement. Ba't isinabay nila? Sana in 2027 na nila ipinromote yan or ipinakita or pinaingay, di ba? Sana lang, kumbaga, wrong timing wrong timing. Hindi siya in proper time para paputukin. Di ba? Viva Film, tama. Di ba? Kumbaga, okay lang naman, 'di ba? Sabi ko nga, it's good news kasi that's work. That's part of their job. Pero sana yung management hindi nila parang pinagsabay para hindi nagsabong yung mga fans. 'Di ba? Tingnan niyo nangyayari ngayon. Okay, again, hindi tayo naiinis na si Paolo kapartner si Nadine, hindi. Naiinis tayo kasi isinabay yung Pau din sa Kim Pao. Di ba kala ko ba ngayong taon, Love Kim Pao World Tour? Bakit ngayon, Pau din ang ipinopromote kaliwat kanan sa social media? Pau din. O, di ba? Viva Film pala. O, sorry. Ayun, yun lang naman. That's just my thoughts. Di ba? Actually, may nakita pa nga ako dito eh. Pakita ko sa inyo. Eto. Ayan, nakita akong isang group dito. Sabi dito, Susana Lorenzo Tenco, bakit ang Kim Pao fan group masipag mag-promote ng movie ni Pao at Nadine? Akala ko 2027 pa yan i-release, pero mas busy pa sila dyan kaysa mag-promote ng Kim Pao projects. Hindi nila makapokus sa Kim Pao World Tour kasi nandoon ngayon si Pao. Yan pa rito. To Kim Pao fans group concerned, please stop promoting Pao din. As I observe, wala naman ako nakikita. O, di ba? I am legit KP fan group. Susuporta kami. O, di ba? So, yun lang naman mga kachika. Sana nag-focus na lang muna sila. Again, hindi natin tinutuligsa na magkaroon sila ng ibang katambal, ibang kapartner. Kung sino gusto nila pwede. Wala namang kaso because sabi ko nga, trabaho ng mga artista yon. Pero ang nangyari lang kasi, ang hindi ko lang ikinasisiya doon, pinagsabay nila. Pinagsabay, hindi mo pwedeng pagsabayin yun kasi parang ano yan mga chike, parang tubig at langis yan eh. Hindi mo pwedeng paghaluin yan eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gagaya niyan, magiging awkward 'yan. Ano sasabihin niyan pagdating sa Kim Pao Love World Tour, 'di ba? Sa Redwood City. Pao, nasan ka last month? Oh, hindi niya maisagot kasama si Kimi. Bakit? 'Di ba? Pao, magkasama ba kayo ni Kimi buong March? Sasagot ni Paulo, hindi eh. Kasama ko si Nadine. Kasama ko si Nadine sa Paris buong March. So, parang nagkaroon ng mga kachika, kontrahan. 'Di ba? Ngayon, ang nangyari, ang tinamaan dito, yung napuruhan dito, yung Kim Pao Love Team. Yung Kim Pao community. Yung Kim Pao fans. 'Di ba? Ngayon, naguguluhan sila ngayon. Parang nangyayari, bakit ganon? Dapat focus lang ang Kim Pao sa gagawin nilang 1-year world tour. Pero bakit si Paulo kasama si Nadine 1 month sa Paris? So medyo nagkakaroon ng kontrahan. Sana ang ginawa nila, kung ako mga chika, kung ako lang naman, siyempre hindi naman tayo boss dyan. Sana ang ginawa nila, kung yung project nung Pao din is ilo-launch 2027, sana ang ginawa nila is sinimulan nila yan i-surface sa public o kaya sinimulan nila yan i-shoot maybe around January next year. Parang hindi nila tinamaan yung Love Kim Pao para yung mga tao purely condensed, purely focus, walang distraction, lahat ng atensyon nasa Love Kim Pao lang. 'Di ba? Ngayon nangyayari, tingnan niyo hindi ako to.
Hindi ako to. Mga funny, todo pulis kay Paolo Abilino sa pakikipagtrabaho kay Nadine Lustre. Yung title, Paolo Abilino di na raw loyal kay Kim Chiu. O so ngayon kinu-question na tuloy yung loyalty ni Paolo kay Kimi kahit hindi naman dapat. Di ba? Nagkakahati-hati mga kachika. So yung ibang mga bashers ngayon tuwang-tuwa. Aba. Yung isa si Cats, ano ba yun? Cats something. Nagpe-fiesta na ngayon. Kasi meron na siyang pambala, si Nadine Lustre na ngayon. Di ba? Yan, sunod-sunod yung mga post. Ako, Diyos ko po. Ayan, no? Oh, may mga lab team na, Paudin. Paudin. Puro Paudin na ngayon. Paudin. Ito si Kimi, kahit si Kimi yung kasama, nilalagay si Nadine Lustre. Paudin. Ayan, Paudin na nagkalat na ngayon. Partida mga chika, ilang araw pa lang yan ha. Ilang araw pa lang yan. Parang 2 days, 3 days pa lang yan. What more? Sa mga darating pa, may 1 buwan pa tayong haharapin dyan. Okay? Sana hindi na nagsabay. Yun lang ang akin. Susuportahan ko yung Paudin. Susuportahan ko pa rin yan. Hindi naman ako, tawag dito, madamot na tao Hindi natin pinagdadamot si Paolo. Susuportahan pa rin natin yan. Kaso ang nangyari, hindi natin alam ngayon sino yung susuportahan natin. Kasi kapag sinuportahan natin ngayon yung Paudin, parang maiitsipwera ang Kim Pao. Di ba? Kapag sinuportahan namin ngayon ng Kim Pao, may chipwera ang Paudin. Saan tayo ngayon lulugar? Pinagsabay Pinagsabay. Gusto natin suportahan si Paolo? Yes, kasi natin si Paolo, love natin siya. Kung ano yung gusto niya, dun din tayo. Kaso pag sinuportahan natin si Paolo, kawawa naman si Kimi. May iwan siya dun mag-isa. Di ba? So, yun lang naman. That's just my thoughts. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Gusto kong i-share sa inyo yung opinion ko dito. It's hindi maganda Hindi maganda. Ewan ko sablay to ng management. Kung na-postpone nila yan 2020, imagine niyo 2020 ba 2022? Na-postpone ng 4 to 5 years. Kung nagawa nilang 5 years ma-postpone yan, gaano ba naman yung 1 taon pa? Di ba? Okay, Viva Films. Meeting tayo. Wag na muna, set aside na muna. Paolo, wag kang pupunta ng Paris buong 2026. Why? You just focus with the Love Kim Pao World Tour. Yan ang plano natin this year. Yan ang pupundohan natin. Lahat ng tao, lahat ng mga fans, dapat hindi ma-distract sa ibang bagay. Dapat focus lang yan sa inyo ni Kimi. Nangyayari ngayon, nagfo-focus na yung mga tao kay Paolo at kay Nadine. May umalmangang fans ng Kim Pao, tandem ni na Kim Chiu at Paolo Abilino, nang kumalat ang balitang posibleng magtambal sa isang pelikula sina Paolo Abilino at Nadine Lustre. Bakit umalma ang ilang Kim Pao fans? May mga fans na selosa o protective sa love team ni na Kim at Paolo. Dahil dito, may mga nagreklamo online nang marinig na si Nadine ang makakasama ni Paolo sa bagong project. Sa balita, pansamantalang pahinga muna ang Kim Pao tandem dahil ibang proyekto ang gagawin ni Paolo. Ano ang nangyayari sa project? Naiulat na magkakaroon ng pelikula sina Nadine at Paolo at nasa Paris pa nga sila para sa trabaho. Wala pang opisyal na detalye noon kaya marami ang nag-aabang sa confirmation. Nilinaw din ng ilang showbiz observers. Trabaho lang ang tambalan at normal lang sa showbiz na magpalit ng kapareha sa proyekto. May sarili ring relasyon ang dalawa. Si Nadine ay masaya sa boyfriend niyang si Christoph Barrio. Si Paolo naman ay malapit sa girlfriend niyang si Kim Chiu. Nagkaroon lang ng ingay dahil sa fandom rivalry pero normal lang sa industriya na magpartner ang mga artista sa iba't ibang proyekto. Kung gusto mo, pwede rin kitang kwentuhan kung ano ang reaksyon ng ibang fans sa social media o kung ano ang pelikulang gagawin ni na Paolo at Nadine. Sa ganitong balita tungkol sa tambalan ni na Paolo Abilino at Nadine Lustre at reaksyon ng mga fans ng Kim Pao, tandem ni na Kim Chiu at Paolo Abilino,
Medyo normal na mangyari ito sa showbiz. Ito ang ilang punto na masasabi ko. Una, normal sa industriya ang pagpalit ng kapareha. Hindi ibig sabihin na kapag may bagong kapartner ang artista, ay tapos na ang isang love team. Maraming artista ang nagkakaroon ng iba't ibang proyekto at katambal depende sa kwento ng pelikula o serye. Dalama, minsan emosyonal lang talaga ang fans. Kapag may love team na gustong-gusto ng fans, nagiging protective sila. Kaya kapag may ibang kapartner ang isang artista, may ilan talagang nagre-react agad. Tatlo, maganda rin minsang ang bagong tambalan. Ang pag-pair kina Paulo at Nadine ay maaaring magbigay ng bagong chemistry at bagong klase ng story na hindi pa nakikita ng audience. Apat, trabaho pa rin ito para sa mga artista. Kahit may fandoms, ang mahalaga ay project at acting opportunity para sa kanila. Mas maganda kung suportahan na lang ng fans ang mga artista kahit iba-iba ang tambalan dahil bahagi ito ng pagiging actor sa industriya. Kung gusto mo, pwede rin nating pag-usapan bakit sobrang lakas ng Kim Pao fandom o kung babagay ba talaga ang tambalan ni Paulo at Nadine sa isang pelikula. Ang balitang nagkaroon ng reaksyon ng ilang fans ng Kim Pao sa posibilidad ng tambalan ni Paulo Avellino at Nadine Lastre ay isang magandang halimbawa kung gaano kalakas ang fandom culture sa Philippine showbiz. Narito ang mas mahabang reaksyon at pagtingin ko sa isyung ito. Una, natural lang ang matinding reaksyon ng fans. Kapag may love team na talagang sinuportahan ng maraming tao, tulad ng tandem ni Kim Chu at Paulo, nagkakaroon ng emotional investment ang fans. Para sa kanila, hindi lang ito simpleng tambalan sa screen, parang bahagi na ito ng kwento na sinusundan nila. Kaya kapag may balitang magkakaroon ng bagong kapartner si Paulo, may ilang fans na nakakaramdam ng panghihinayang o pag-aalala na baka mawala o mabawasan ang proyekto ng kanilang paboritong love team. Hindi ito kakaiba dahil matagal nang bahagi ng kultura ng showbiz sa Pilipinas ang mga malalakas na fandoms. Pero sa realidad ng industriya, normal lang ang pagpalit ng kapareha. Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, normal lang na mga artista ang magkaroon ng iba't ibang kapareha. Ang isang aktor tulad ni Paulo Avellino ay hindi dapat nakalimit lang sa isang tambalan, dahil ito ay nakakatulong sa paglago ng kanyang acting range. Nagbibigay ito ng bagong klase ng kwento para sa audience at mas maraming creative opportunities para sa mga producers at directors. Sa ganitong punto, ang posibilidad ng proyekto kasama si Nadine ay maaaring maging artistically collaboration, hindi isang pagtalikod sa Kim Pao tandem. Interesting din ang posibleng chemistry ni Paulo at Nadine. Kung mangyari man ang proyekto, maaaring maging kakaibang kombinasyon ng dalawa. Si Nadine Lastre ay kilala sa pagiging versatile at modern ang acting style, habang si Paulo Avellino naman ay may malalim at intense na acting approach. Ang pagsasama ng dalawang ito ay maaaring magresulta sa isang mas mature at cinematic na proyekto kumpara sa typical love team formula. Sa madaling sabi, may posibilidad na maging artistically exciting ang ganitong tambalan. Hindi kailangang maging competition ang mga fandoms. Isa sa mga hamon sa fandom culture ay kapag nagiging parang kompetisyon na ang lahat. Kapag may bagong tambalan, may fans na agad nag-iisip na parang pinapalitan o kinakalaban ang dating tambalan. Pero sa totoo lang, maaaring magpatuloy pa rin ang Kim Pao projects sa hinaharap, habang may ibang collaborations din si Paulo sa ibang artista. Maraming artista sa Pilipinas ang may multiple successful pairings sa kanilang career. Mas maganda kung suportaan na lang ng fans ang mga artista kahit iba-iba ang tambalan dahil bahagi ito ng pagiging actor sa industriya. Ang ingay ng fandom ay patunay kung gaano kalakas ang suporta ng fans. Ngunit mahalagang tandaan na ang showbiz ay isang creative industry kung saan normal ang pagbabago ng mga tambalan. Ang posibleng proyekto ni Paulo Avellino at Nadine Lastre ay hindi naman nangangahulugan ng pagtatapos ng Kim Pao. Sa halip ay maaaring maging bagong pagkakataon para sa mas maraming kwento at mas magandang performances mula sa mga artistang ito. May ilang karagdagang punto na pwedeng iadag sa usapin tungkol sa reaksyon ng mga fans sa posibleng tambalan ni Paulo Avellino at Nadine Lastre at reaksyon ng mga fans ng Kim Pao,
tandem nina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na kung ikokonekta ito sa fandom ng Kim Pao nina Kim Chiu at Paolo. Una, malaki ang impluensya ng social media. Isa sa mga dahilan kung bakit mabilis lumaki ang issue ay ang social media. Kapag may balita o kahit chismis lang tungkol sa bagong proyekto ng artista, mabilis itong kumakalat sa platforms tulad ng X, Twitter, Facebook at TikTok. May fans na agad naglalabas ng opinyon. May gumagawa ng fan edits, reactions o threads. Minsan, lumalaki ang issue kahit wala pang official announcement. Dahil dito, parang mas malaki ang drama online kaysa sa totoong sitwasyon. Dalawa, maaaring stratehiya rin ito sa marketing. Sa showbiz, minsan ang ganitong ingay ay nakakatulong sa publicity. Kapag pinag-uusapan ang isang tambalan bago pa man ilabas ang proyekto, mas nagiging curious ang audience, mas maraming media coverage, at mas mataas ang anticipation sa project. Hindi ibig sabihin na plinano ang lahat, pero totoo na ang kontrobersya minsan ay nagiging libreng promosyon. Tatlo, iba na ang image ng mga artista ngayon. Parehong may matibay na individual identity sina Paolo at Nadine. Si Nadine Lastre ay kilala na ngayon bilang independent at experimental actress, hindi lang love team star. Si Paolo Avellino naman ay matagal nang gumagawa ng iba't ibang roles sa pelikula at teleserye. Dahil dito, may audience na mas interesado sa acting collaboration kaysa sa traditional love team formula. Dalawa, posibleng magbukas ito ng bagong audience. Kung matutuloy man ang tambalan, may posibilidad na fans ni Nadine ang makapanood ng proyekto ni Paolo, fans ni Paolo at Kim Pao ang makakilala pang lalo kay Nadine. Sa ganitong paraan, lumalawak ang fanbase ng mga artista. Tatlo, karaniwang face lang ito sa mga love team. Sa Philippine showbiz history, maraming love teams ang dumaran sa ganitong sitwasyon. Yung nagkakaroon muna ng ibang kapartner ang mga artista bago bumalik sa original tandem. Minsan pa nga, mas lalo pang lumalakas ang fandom kapag bumalik ang tambalan pagkatapos ng ibang proyekto. Sa halip na tignan ito bilang problema o rivalry, maaari rin itong makita bilang paglawak ng karir ng mga artista at pagkakataon para sa mas magandang kwento sa pelikula o serye.